Ako si Neng Maneha ng Amazing Hope Crossover Campus. Sa akin, nung marinig ko yung first fruit, medyo nag-alala ako. Dahil first fruit, iaalin mo kay Lord yung una mong salary o yung ganansya sa buong taon. Na nung panahon na yon, nawalan ako ng trabaho. Kaya worried ako dahil saan ako kukuha? Ano pang first fruit ko? Pero alam ko na God is our provider. Kaya on the same month, January, natanggap ako sa trabaho. At yun yung naging tungtungan para makapag-alay ako ng first fruit. Na nung una, medyo meron akong pag-aalala na ibibigay ko ba lahat ito? Paano yung pang-araw-araw namin ng anak ko? But Lord, teach me na lahat ng yon ay nanggaling sa Kanya, na marapat lang ibalik sa Kanya ang buo ng may pasasalamat at buong puso, walang pag-aalinlangan. Kaya nung inalay ko yung unang sahod ko for the year, doon ko nakita kung paano yung pagpapala ng Panginoon. Di niya ako pinabayaan. Nakatanggap ako ng isang part-time job at that time, and another part-time job came in. Kaya halos naka-full-time job din ako. At doon ko naramdaman, paano din, nag-work si Lord sa akin dahil naging tapat ako sa pag-aalay ng aking first fruit. And throughout the year, hindi niya ako pinabayaan. Yung provision ay nandoon sa aming mag-ina. Mula sa tuition, everyday sustenance namin ay pinrovide ni Lord. Kaya nakita ko na marapat lang na ibalik kay Lord yung mga pagpapala na natatanggap natin sa araw-araw. Huwag tayo magduda sa pangako ni Lord. Kailangan lang magtiwala tayo na siya yung ating great provider at hindi na tayo pababayaan. Na-experience ko po iyon sa buhay ko. Na hanggang ngayon, patuloy ako ay nag-aalay kay Lord. Ano man yung mga blessings na ibinibigay niya sa Kanya, binabalik ko bilang papuri at pasasalamat sa Kanya. Kaya hanggang ngayon, patuloy po ang pagpaprovide ni Lord sa akin ng mga blessings at hindi ako nag-aalala sa pang-araw-araw namin. Kaya dapat po natin, huwag po tayong mag-alinlangan dahil tunay po na ang ating Panginoon, ang ating great provider at siya ay tapat sa kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Bagkus siya ay lagi nating kasama. Magtiwala lang po tayo at isurrender ating buhay sa Kanya. Marami pong salamat. Ito po si Neng Maneha, Amazing Hope Crossover Campus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My
Praise God, purihin po ang Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Depende po kung anong oras po kayo nakaka-attend po ng ating pong online pananambahan. Welcome po sa Amazing Hope Crossover Campus, and this is Pastor Paul Balgos, at naniniwala po ako na hindi aksidente na nandirito ka at nakakapakinig o nakakapanood sa ating pong online service po, no, dito po sa ating Amazing Hope Crossover Campus page. And naniniwala po ako na napakaganda po ng plano po ng Panginoon sa ating buhay. And kagaya ng lagi ko pong sinasabi, I hope that you are all doing well, ano man po yung ating mga pinagdadaanan ngayon. Naniniwala po ako na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya I pray and I hope na ito pong mensaheng ating mapapakinggan ay magbibigay po ng encouragement sa lahat po na makakapakinig po sa atin. Welcome po kayo sa atin pong second installment, pangalawang installment na po ng ating brand new series sa brand new year na ito, ngayon 2026, January 2026, entitled Prosperous New Year. Pwede niyo po bang i-type sa comment section ang salita pong prosperous? Kapag ka tinagalog po natin yan masagana, ewan ko kung nakasubaybay po kayo sa atin pong services, last Sunday po no, ng December, pinag-usapan po natin yung tatlong uri ng prosperity, yung financial prosperity, it's about stewardship or management, biblically, pinag-usapan din po natin yung physical na prosperity, and ultimately, ang pinaka-importante po sa lahat, yung tinatawag nating spiritual prosperity. Now, ito pong series po natin, napakaganda po ito, kasi naniniwala po ako whether ikaw ay bata, matanda, if you're a follower of Christ, marami naman po talaga sa ating mga Christian, mga kapatid po sa pananampalataya, na gusto naman po talagang umunlad ang uri po o yung estado ng kanilang pamumuhay. Kaya ka po nag-aaral para at least matuto, someday makahanap ka ng magandang trabaho. Yung iba naman, gumanda yung buhay, tatay ka na, nanay ka, you are desiring and praying for a good life sa iyong family, gusto mo maging maayos ang iyong pamilya, lumago ang iyong negosyo, if you're a businessman or businesswoman na Christian, gusto mo rin ma-promote sa trabaho kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa corporate world. Pero as I have observed, ito yung malaking katanungan. Bakit po marami namang tao, marami mga Christian, marami mga estudyante, maraming mga nagtatrabaho, maraming mga magulang ang nagsisikap naman sa buhay pero wala pa rin po silang, parang walang effect yung kanila po mga ginagawa o parang walang nararating. Marami naman po biglang unlad, biglang angat yung uri ng pamumuhay, tapos bigla po silang bumabagsak. Now, don't get me wrong, I am not speaking about or I'm not talking about prosperity gospel here. What we're going to talk about is about biblical prosperity. No, hindi lang ito patungkol sa pagyaman, alam mo yun, physically, paging healthy physically, pagyaman financially, but ultimately pagkakaroon po ng spiritual wealth po natin tinatawag. Now, ang sagot po diyan doon sa biglang, alam mo yung success, biglang on fire sa Lord, biglang bago, tapos biglang nawala sa church, bakit biglang bumagsak? Ang sagot po dyan ay maling placement ng priority o maling order po sa buhay. Now, I want you to understand that prosperity is not accidental. It follows God's order. I-type nyo nga po sa comment section, God's order. Now, kapag ka ni-reverse po natin yung order, doon po nagkakaroon ng disorder o nasasabotage po yung outcome ng gusto ng Panginoon sa ating pong buhay. Mga kapatid, hindi po madali ang pagkakaroon po ng financial prosperity, physical prosperity, spiritual prosperity. Kasi po ang Bible ay punong-puno siya, hindi lamang ng law, hindi lamang ng mga prophetic verses o ng mga history, punong-puno rin po ang Bible ng mga principles. Pakisabi po, principle, type nyo sa comment section, principle. Punong-puno po ang Bible ng mga principle at mga pattern na Diyos mismo ang nag-design for us to, alam mo yun, sundin ito at para makuha po natin yung pagpapalang dinidesire niya sa kanya pong mga anak. Ngayon pong umagang ito, tanghali, gabi, hapon, pag-usapan po natin yung Proverbs chapter 24, verse 27. Basahin ko po yung verse and then later on I'll explain the context at paano po natin ito ma-apply sa ating pong mga personal life as Christians, no? Now, sabi po ng verse 27, first, get your fields ready. Next, plant your crops. And then, build your house. Now, bago tayo mag-dive, bago natin hukayin, saliksikin at namnamin yung
principle na makukuha natin sa verse na ito, bigyan ko muna kayo ng konting background about Book of Proverbs. Ang Book of Proverbs po, ito po ay bahagi po ng wisdom literature sa Bible. Ang Bible po kasi marami pong genre yan. Merong historical, meron pong prophetic, meron pong poetic. Ito po, part po ito ng wisdom literature. Ito po ay koleksyon ng mga practical na aral na kung saan, alam mo yun, kung paano po mamuhay na meron pong wisdom, na meron pong disiplina, meron pong takot sa ating Panginoon. Now, ito pong verse na ito, itong Book of Proverbs, hindi lang po siya pang spiritual, kundi pang daily life po siya. Kumbaga, kung pupunta kayo sa New Testament, ang pinaka-Book of Proverbs naman doon, yung Book of James, practicality ng faith. Now, karamihan sa Book of Proverbs, isinulat po siya ni Haring Solomon o ni King Solomon. Isa pong hari na humingin po ng wisdom sa ating Panginoon at binigyan po siya ng Panginoon ng kakaibang katalinuhan. Kaya po ito pong sinulat po niya, some of the Book of Proverbs, siya yung nag-compile nito, hindi po ito theoretical wisdom o yung karunungan na mula lang sa theory. Mga in-apply niya po ito sa kanyang buhay, mga testing sa buhay, tested na po ito sa leadership, sa family, and even sa nation and kingdom building. Now, ito na. Pagdating po sa Book of Proverbs, chapter 24, to be specific, makikita natin na ang focus po ng writer is about wise living. Sa totoo pong mundo, ito sa mundo pong ginagalawa natin, paano makitungo sa tao, paano magtrabaho ng tama, paano mag-isip na meron pong, alam mo yon, merong long term, hindi lang siya short term. Ito pong mga sinasabi na practical na mga advice ng Book of Proverbs 24, hindi ito patungkol po sa shortcuts. Meron pong order, may preparation, at meron pong tamang process. Kaya po dito bumagsak po yung verse 27, sabi niya, first get your fields ready, next plant your crops, and then build your house. Isin mo muna daw yung lupa, tapos magtanim, tsaka ka gumawa ng bahay. Now, sa konteksto pong ito, si King Solomon, ini-encourage at gusto niya pong kausapin yung mga tao pong gustong magtagumpay sa buhay. Kasi nga po, very successful siya, financially, relationally, and at the same time, yung spiritually. Sinasabi niya na meron pong tamang sequence ang success. Dito po natin makikita yung puso po ng verse na ito. God is a God of order. God is a God of system. Kaya mapapansin nyo sa buhay, sa kapaligiran, ecosystem, sa katawan natin, merong skeletal system. God is the God of order. Why? Because if life has no order, there will be chaos. Matindi pong kaguluhan. Now, hindi po minamadali ang blessing. Ayan po ang gusto kong matutunan ninyo. Inaayos muna ng Lord yung foundation. Kaya po, ito pong Book of Proverbs na ito po yung tuturuan po tayo ng Panginoon, yung kanyang God's divine sequence for success. Hindi lamang po financially, hindi lamang po spiritually, but relationally and generationally. Now, samahan niyo po ako sa umaga, tanghali, gabing ito sa ating pong pag-uusapan entitled Pattern of Prosperity. Pattern of Prosperity. Now, the million-dollar question na sasagutin po natin is, what is God's pattern for prosperity? Una po, verse 27. Ito po, isang verse lamang po itong ating pag-uusapan at ihimayin po natin siya. Sabi po ng verse 27, first, get your fields ready. Ano po yung God's pattern of prosperity? Una, prepare. Type nyo nga po sa comment section, prepare. Alam niyo po, ang preparation, patungkol po yan sa pagde-develop po ng field. Okay? Napansin nyo, malinaw yung sinabi ng order ng salita ng Diyos. Hindi agad na, mag-build ka ng bahay. Hindi yun. Yung pangarap mo, gawin mo na. Hindi naman sinabing bahay agad. Ano muna? Ayusin mo muna yung bukid. Yung salita pong field, galing po sa salitang Hebrew na sa day. Nang ibig sabihin, ito po ay open land, lugar ng, open land. Pangalawa, potential. At pangatlo, labor, exposure and labor. Ibig sabihin, pag sinabi mong open land, malawak na lugar, potential, kaya lang, may labor. Pakitype nga sa comment section, may labor. Pag sinabing labor, makikita mo dyan, hindi madali, mainit, minsan uulan, madamo, mabato, at matindi pong trabaho. So, hindi pa ito magandang tignan, pero nagsisimula po ang ani at magandang buhay sa pamamagitan po ng preparation. I-type ulit sa comment section, preparation. Importante sa buhay. Pakinggan nyo maigi. Bilang mga follower ni Christ, ngayon January pa lang, importante po ang preparation.
importante po ang development. In other words, bago mo kilusan ng mga pangarap mo, patatagin mo muna yung puso mo sa disiplina. Spiritually speaking po, yung bukid po, yan po yung picture ng puso natin, yung ugali, yung karakter, yung kakayahan po natin na ma-overcome yung mga challenges sa hirap ng pagbubungkal. Pinapakita ko po sa inyo yung picture ng isang magsasaka. Hindi po madali. Kaya bago tayo bigyan ni Lord ng matinding blessing, dadaan muna tayo sa bungkalan. Preparation. Why? Kasi marami pong gusto umani, pero hindi willing mag-araro. Marami pong gusto ng pagpapala, marami yung gusto ng promise, pero ayaw dumaan sa process. Listen to this very carefully. If you want to achieve your goals, yung mga pangarap mo sa buhay bilang isang Christian, if you want to glorify God sa buhay mo, sa business, sa pag-aaral, you need to allow God to form your character. At kung minsan ang character na form outside of our comfort zone. Ulitin ko po, yung field, isa po sa mga meaning yan sa Hebrew, hard labor. Matindi po yan. Importante ang discipline before destiny. If you want to see the fruits, you need to arrange the root. Kung gusto mo na makakita na magandang bunga, siguraduhin mo maayos ang rooting system. Yung mga farmer po, ganyan po kanilang principle. Kaya, ano po pwede nating may apply bilang mga follower ni Christ? Bago po tayo mag-pray kay Lord ng promotion, ihanda po na, ipag-pray muna natin, Lord, before promotion, prepare my heart to submit to you. Lord, before promotion, prepare my character to be like you. Marami po kasi sa atin, we want the blessing, we want, alam mo yon, yung mga material, wala namang masama doon, pwede po mag-pray for the glory of God. Kaya lang kung minsan, humihingi tayo ng blessing, pero mali po yung ating puso. Before ka mag-start ng business, before ka mag-involve sa ministry, prepare. Ulitin ko po, hindi masamang mag-pray kay Lord, this 2026 ng pagpapala. Pero siguraduhin mo that you prepare sa, alam mo yun, na magkaroon ka ng tamang puso, humility, and faithfulness. Hindi po madamot ang ating Panginoon. Pero tinitignan niya, prepared ba to? Nadi-develop na ba yung humility nito? Nadi-develop na ba yung understanding nito? Nadi-develop na ba nito yung pagpapatawad? Nadi-develop na ba nito yung pangunawa? Nadi-develop na ba nito yung kasipagan? Why? Kasi importante po sa success, whether materially, whether financially, or whether spiritually, importante po ang progress o yung disiplina po natin o yung tinatawag po nating preparation. You need to prepare. Kaya po, di ba, sa atin pong church ngayon, by the way, gusto ko pong i-announce sa inyo that starting po tomorrow, may kita nyo po yung posters natin dyan sa screen, starting po tomorrow, that's January 12, meron po tayong prayer and fasting, lahat po ng Amazing Hope churches, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi other parts of the world, ay magkakaroon po ng prayer and fasting, starting po ng January 12, 13, 14, 15, 16, hanggang 17. So, 6 days po yan. Sa ano po yan? Sa mga kanya-kanya po natin mga local churches. Tignan niyo po yung mga posters for details. Why do we need to pray and fast? Because we want to prepare ourselves sa mga bagay na ipapagawa sa atin ng ating Panginoon. Whether nag-aaral ka, nagtatrabaho, nagninegosyo. Kaya lang importanteng handa muna yung puso natin. We need to seek God first this year. Kaya po starting tomorrow, pasok po kayo sa ating Zoom, 7 o'clock, samahan niyo po kami manalangin. I'll be sharing verses, Word of God, starting Monday, straight po yan. Monday to Saturday, exactly 7 o'clock, mananalangin at magsisharing po tayo ng Word. At pagdating po ng Sunday, January 18, syempre fasting po, at break po ng fasting. Doon po tayo magsiselebrate, doon po tayo magsishare ng mga testimonies natin because we prepared. Importante po ang preparation. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, pangalawa po, first, get ready your fields. First, get your fields ready. Next, plant your crops. Ano po yung God's pattern for prosperity? If you want to prosper this year, you need to prepare. Ihanda ang pera, ihanda ang first fruit, ihanda ang time, ihanda ang sarili, ihanda ang physical, ihanda ang mental, ihanda ang, alam mo yun, lahat. Ihanda po natin kung paano tayo kahanda
pagdating sa mga handaan, sa mga birthday, sa Christmas, sa New Year, ganun, sa pagharap ng New Year, ganun din po dapat this year. We need to prepare. Now, pangalawa, importante po, hindi lamang po, tama naman yun na magbungkal, importante rin po yung pangalawa, plan. Type nyo nga po sa comment section, plan. Pag sinabi pong plant, it has something to do with discipline. Planting, syempre, nagbungkal ka. Syempre, madumi yan, mainit. Isa pang mahirap din to. Yung una, development. I-develop mo kasi yung, mabato. Madaming mga kalat. Tatanggalin mo yan, i-clear mo yan. Bakit may i-clear? Kasi magtatanim ka. And planting requires a lot of discipline. Type nyo nga po sa comment section, discipline. Kanina, yung preparation, development po yan ng field, development ng puso, development ng character, development ng humility. Para ano? Para maayos na mataniman ang ating buhay, ang ating puso, ang ating mga pangarap. We need to plant. And sabi ko paulit-ulit, planting requires discipline at emotion. Kasi sa oras po ng pagtatanim, di ba? Sabi nga po ng kanta, magtanim ay di biro, maghapon na kayo ko. Mahirap yun. Pero kasama po ito sa success ng mga farmers para makita nila na tumutubo yung kanilang mga naitanim. Handa na ang lupa. Pero kung wala tayong seed, itype nyo po sa comment section, seed, wala pong binhi, wala rin pong ani. Kaya po, di ba sabi niya, first, get your fields ready. Preparation, development of the field. Pero hindi natatapos dun. Pag ready na, yun na. Next, plant your crops. Importante po yung tinatawag po nating planting. Yung word po na crops, ang ibig sabihin po yun sa Hebrew ay tevuah. Ibig sabihin po, produce, yield, increase. Pero notice, produce doesn't come automatically. We need to, ganda nito. It requires planting intentionally, pagtatanim. Gusto mong umani ng mangga, ayaw mo magtanim ng buto ng mangga. Gusto mong umani ng sili, ayaw mo magtanim ng buto ng sili. Gusto mong umani ng okra, ayaw mo magtanim ng buto ng okra. Planting intentionally, watering consistently, pag-aalaga, and waiting and protecting patiently. Therefore, ngayon pa lang, dahil na-ready mo na, importante pong itanim muna natin yung mga bagay na gusto nating anihin. Tanongin kita ngayon, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, bilang isang tigasunod ni Kristo, ano ang gusto mong makita na ani sa buhay mo? Yan. Iba sa atin, gustong maging maayos ang pamilya, pero ayaw niya maging maayos na tatay. Maraming kabataan ngayon gustong magkaroon ng maayos na future, pero ayaw ayusin ang pag-aaral. Marami sa atin gustong magkaroon ng maayos na spiritual life, pero ayaw mag-devotion. Yung iba sa atin gustong magkaroon ng maayos na pagkalusugan, ayaw kumain ng tama. Yung iba sa atin gusto umayos ang finances, gusto ma-prioritize lahat, pero ayaw i-prioritize si Lord sa kanyang first fruit, sa kanyang pagta-tithes and offering. Giving your first fruit and tithes and offering is not about money. It's about prioritizing God first. It's about aligning yourself doon sa puso ng Diyos na ako muna ang unahin mo. Marami sa atin gustong umayos yung mga anak pero hindi inaayos na yung pagiging nanay. Nakuha niyo po ibig ko sabihin, planting requires faith. Kasi hindi mo naman agad nakikita yung resulta, pero kailangan mo sumunod. Ganon din po sa buhay Kristiyano. We live by faith and not by sight. But dito po sa ating pong local church, at naniniwala ko sa marami pang churches, we are not producing blind followers. That's why we need the Word of God. Ang binabasihan po ng faith natin na may gawa is the Word of God. Huwag kang kikilos na walang salita ng Diyos. Kaya importante po yung PLDT natin, prayer meeting, prayer meeting, umating ka ng live group Lord's Day, naayos mo devotional life mo, umating ka ng mga trainings and mentorings natin. Why? Because in those areas, in those avenues, the Word of God is being preached. Ba't kinakailangan ko ng Word of God? Kailangan faith lang. You don't get my point. You need to get this. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, kung di ako nagkakamali, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Paano lalago yung faith mo kung wala kang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, ang binhi na nagpapalago sa faith natin. You see? Sa ating pong planting, importante po yung patience.
Kasi may hintayin ka yung risk. Kasi inalagay mo eh. Tingnan mo pakitype nga sa comment section, risk. Kasi inilagay mo sa lupa yung hawak mong binhi. Ang pagtatanim, ulitin ko, it takes a lot of faith, yung planting. Hindi mo dapat kainin yung seed kasi ilalabas mo lang din yan, hindi naman tutubo yan. At hindi mo rin itatag, alam mo, cute-cute ng seed, dito ka lang ha, I love you. Minahal mo yung seed, inalagaan mo yung seed, pero hindi mo inilagay sa tamang ground. Ang binhiwang seed, itinatanim. Type mo sa comment section, itanim mo. Marami sa atin. Now, tignan nyo to practically speaking. Pastor, paano natin i-apply sa buhay natin yan? Ang seed, ano yung mga seed na pwede kong itanim? Sa Christian life ko, para anihin ko ito sa buhay ko hindi lamang sa eternal life, no? Kundi dito sa buhay. Dito sa lupa. Una, yung time. First seed is your time. Tanong, saan mo inilalagay, itinatanim yung first seed, yung time? Saan mo inilalagay ang time? Mobile Legends, computer games, alam mo yon, time sa mga walang kapararakang pag-i-scroll, pero wala kang time sa salita ng Diyos. Walang time sa pagbabasa, walang time sa pakikinig ng Word of God, walang time sa pagpipray. Paano ka aani ng pagpapalang pang spiritual at later on, God will reward you. Naniniwala ko nagre-reward si Lord kung wala kang time sa tatay mo. Yung treasure natin, saan mo itinatanim ang pera mo? Diba sa atin, add to cart, oy sale, ganito, walang masama. Pero ang point is this, kung hindi tayo nagdadalawang isip, pinagkakatiwalaan natin yung product na to, kahit hindi naman natin masyado kailangan dahil nagustuhan mo lang, bakit hindi tayo makapagbigay ng tapat sa Diyos? Where are you putting not just your time, but your treasure? Where are you planting? Type sa comment section, plant. Saan mo itinatanim yung oras mo? Sa mga walang kapararakan, ang pangit ng tubo niyan, pare koy. Pero kapag inilagay mo yung time mo sa kaharian ng Panginoon, itinanim mo yung oras mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagsuserve kay Lord, sa pagbabahagi, oras ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, oras ng pakikipag-usap kay Lord, oras ng fellowship, oras ng life group, oras ng training, oras ng devotion, oras ng prayer meeting, oras ng life group, oras ng Lord's Day, tutubo yan ng magagandang bunga sa buhay mo. Pagbabago, kahinahunan, marami sa atin, saan mo itinatanim yung pera mo? Sa milk tea, sa coffee shop, walang masama. Ang point is this, huwag mong pababayaan yung pagtatanim mo sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay nanonood dito at wala kang local church, where are you planting your seeds? You need to plant your seeds sa kingdom ni Lord. Ano pa? Talent. Saan mo ginagamit yung talent mo? Alam niyo ba, behind the camera, hindi po ako mag-isa lang nandirito ngayon. Behind the camera, meron po tayong team na nandirito wherein ini-invest po nila, hindi lamang yung kanilang time. Yung iba, minsan nag-invest din ng treasure. Even yung kanilang talents sa pag-i-edit, sa pag-aayos nito, yung mga nakikita nyo, mga PowerPoint dyan sa baba. Meron pong mga tao behind this production. They are investing their talent in the kingdom of God. Ulitin ko po, huwag mong itago yung seed, itanim mo. It takes a lot of risk and pag-aantay. Bakit masakit ang pagtatanim? Because planting hurts because it delays gratification. But it secures your tomorrow. Bigyan example. Masakit ang planting kasi mag-aantay ka. O sino dito single? Meron po bang nakikinig ngayon ditong single? Mag-heart react. I hope marami tayong mga Gen Z rin na nanonood ngayon. Yung iba sa atin, madaling-madali, akala mo mauubusan ng girlfriend o boyfriend sa buhay. Yung iba naman, kaya sila napapagpala ni Lord ngayon because nag-delay sila ng kanilang gratification. Aral mo na bago girlfriend. Aral mo na bago boyfriend. You see? But it will secure you tomorrow. Hindi ko sinabing wag na magka-crush. Hindi ko sinabing wag nang maging single na kayo habang buhay. Hindi yan ang point ko. Ang point, meron tayong mga delayed gratification. Sa health, i-delay mo muna yung mga pagkain ng sobrang tatamis. Yung sobrang mga pag-inom ng sobrang tatamis. Yung sobrang pagkain ng kanin. Magtanim ka muna ng pagtitiis at pagtitiyaga ngayon. Plant your time intentionally kay Lord. Yung finances mo. Ano pa? Why? Bakit importante ito? Because what you release in faith, God multiplies in season. Sumunod ka sa Panginoon. Kung ano pinapatanim ni Lord sa'yo, saan mo tinatanim yung time?
Yung talent mo at ang treasure mo. Importante po ito, mga kapatid. Plan effort consistently. Hindi pa minsan-minsan, hindi yung pagsinipag lang ako, doon lang ako magtatanim. Importante yung pagtatanim. Hindi kung kailan lang ako sipagin mag-aral, doon lang mag-aaral. Hindi po pwede yan kapag estudyante ka. Kung kailan ako sipagin pumasok ng trabaho, doon lang, hindi po pwede yan. Hindi ka sisweldo. Kung kailan lang ako sipagin sa pagninegosyo, teka lang, baka magulat ka na lang, hindi na sa'yo yung business mo o lugi na yung negosyo mo. Tsaka na lang ako magsaserve pag okay na ako. Oops, baka magulat ka na lang, end of their life na, tapos hindi ka pa nakakapag-serve kay Lord. My point is this, plan effort consistently. Yung consistent obedience sa ating Panginoon. If you want to be successful this 2026, prepare, meaning develop, and then plant. It takes a lot of discipline. Planting your time in the kingdom, planting your time in your studies, planting your time in your work, planting your time in exercising, in dieting, planting your time in investing your money in God's work, in your bank, in investment. Kasi napakalawak po nitong pinag-uusapan natin. If you want to become successful this 2026, spiritually speaking, business-wise, sa studies mo, sundin mo yung prinsipyo ng Bible. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lastly, isang verse lang po ang pinag-usapan natin. First, get your fields ready. Next, plant your crops. And then, build your house. Ano po yung pinag-uusapan natin dito? Pinag-uusapan natin yung pattern for prosperity. Si Lord po may pattern for prosperity. Kanina, pinag-usapan natin yung preparation, that's development. Pinag-usapan natin pangalawa, yung tinatawag natin planting, that's discipline. Pangatlo po, yung tinatawag po nating produce. O pwede natin sabihin production. Type nyo nga sa comment section, produce. It speaks of our destiny. It speaks yung ating pong destination. Saan po ba papunta ito? Yung ating pong future. Ang produce po ay tungkol po yan sa tinatawag natin destiny. Anong klaseng buhay, pamilya, ministry, negosyo, o product ang lalabas doon sa prosesong ginagawa mo? Kasi po, hindi po lahat ng produce o lahat ng resulta ay pare-pareho. Ang quality po ng ani ay lagi nakadepende sa preparation, sa planting, sa discipline, at sa obedience mo doon sa sistema na inilatag ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, di ba sabi niya, first, handa mo yung field, magtanim ka. Pag meron ka ng tanim, tsaka ka gumawa ng bahay. Ang point is this, ang buhay po dito natin, ang bahay dito, ay hindi lamang po structure, ha? Hindi lamang yan yung pader, hindi lamang yung semento, hindi po yan, bubong, yung gate, hindi po yan. Ang bahay po dito, symbolism po yan ng stability, legacy, at generational impact. Sabi ko nga kanina, ito pag-uusapan natin, hindi lamang to spiritual, hindi financial, hindi lang relational, generational siya. Ano ang iiwan mo sa pamilya mo kung sakaling mawala ka ngayon? Planting is not the goal. Although it is part ng process, but production is the ultimate goal. Ano yung mapuproduce natin sa ginagawa natin? Hindi tayo nagtatanim, hindi lang tayo nagtatanim, dapat nagtatayo din po tayo. Now, God allows building only after preparation. So, inallow ni Lord, tsaka ka mag-build after mo ng preparation, tsaka yung disiplina mo. Why? Hindi sinabing build first. Sabi niya, yung panghuli na yun. No? Why? Napaka-importanteng matutunan natin na ang design po ng Panginoon sa atin ay hindi lamang po dito, kundi sa kabilang buhay. At kung ano may iwan natin, kung sakaling sa makabilang buhay na po tayo. Dahil may mga bahay po ngayon na napakabilis gumuho. Marami mga pangarap na napakabilis gumuho. Marami mga finances na napakabilis gumuho. The Hebrew word for house is bayit. It means home, family, legacy, dynasty. Kaya po sabi ko nga, destiny. The house represents stability, security, and legacy. Now, bilang mga Christian, we need to produce a stable home, stable family, stable legacy, business, brand, o pangalan. Buhay, marami po kasi mga bahay ngayon, maganda sa labas, pero mahina ang pundasyon. Konting lindol, nawasak, konting pag-alog, konting bagyo, sira na.
Ganyan din po sa ating buhay. Maraming tao ngayon, mukha lang pong successful. Successful sa pera, successful sa talent, successful sa achievement, successful sa material wealth. Pero kapag ka tinamaan ng crisis, financial pressure, family conflict, tapos yung moral failure, nagloko morally, bumibigay ang lahat. Kasi wala po siyang matibay na pundasyon. Kaya po, mapapansin niyo sa Bible, pinag-usapan natin verse 27, hindi po agad bahay. Inayos muna yung pundasyon. After preparation, after planting, tsaka ka mag-build. Kaya, mga kapatid, if you are a parent, o ikaw ay kumikita na ngayon, huwag lang income ang habulin mo. Ang i-build mo, stable family and legacy. By the way, don't get me wrong, maganda pong kumita. Mahalaga po yan. Pero importante din po yung stable, listen to this, catch this, stable and godly family. Ulitin ko, stable and godly family. Anong klaseng values ang ipinapasa mo sa mga anak mo? Sige nga. O kung ikaw ay estudyante, anong klaseng values ang ipinapakita mo sa mga classmates at groupmates mo? Ulitin ko mga kapatid, importante ang pagiging makadiyos na magulang, makadiyos na estudyante, makadiyos na trabahador, makadiyos na nanay, makadiyos na tatay, makadiyos na anak. You see, ang legacy ng iwan natin, yung pagiging godly po natin. Kasi ito po, yung importante po sa lahat, yung maipasa natin yung mensahe ng gospel. Huwag lang natin isipin yung ngayon, isipin natin yung bukas, kung paano ito. Mga kapatid, ito po yung pinakamatibay na pundasyon. Kung magkakaroon man tayo ngayon, pinaka-conclusion, how do I summarize this as I end? Let your foundation be the Word of God and Christ Himself. Why? Kasi ang tunay na prosperity ay ang matibay na pundasyon na nakatayo ka sa salita ng Diyos at kay Hesukristo, sa kanyang mga salita. Mga kapatid, this year, I pray na maghanda ka. Yes, we produce. May yayaman dito. If you're a businessman, wala pong masamang yamaman. If you're a student, wala pong masamang mag-aral. If you're a parent, walang masamang mahalin ang magulang mo o ang iyong mga anak. If you're having a job, 8 to 5, hindi masamang ma-promote o magsipag. Pero huwag mong kakalimutan, someday, mawawala tayo dito sa mundong ito. Pero tatanungin kita ngayon, ano iiwan mong legacy at saan nakapundasyon ang ginagawa mo ngayon? Produce something that has a significant value, catch this, and eternal value. In conclusion, ang God's order po ay nagdi-deliver sa harapan mo ng prosperity. If you want to have a prosperous new year, masagana, financially, mentally, spiritually, physically, financially, lahat ng area, pwede yan. Kasi applicable ang salita ng Diyos sa lahat ng yugto ng buhay natin. Hindi lang kapag nag-aaral ka, hindi lang pag nagtatrabaho ka, hindi lang pag nag-negosyo ka, hindi lang pag single ka, tapos pagka magulang na, hindi. Lahat, applicable yan. You need to prepare right now. Ayusin mo lupa, ayusin mo puso mo, ayusin mo buhay mo, ayusin mo mindsetting mo, ayusin mo ang character mo, ipaayos mo kay Lord. And then plant, magtanim ka ng tama. Itanim mo ng tama yung time, itanim mo ng tama yung talent mo sa tamang taniman, yung treasure mo sa tamang mga avenues, tamang investment, tamang pagbibigay. Mag-umpisa sa tamang puso, prepare dapat ang puso mo para makapagtanim ka ng tama. And then makikita mo yung production. Makakapagtayo ka sa tamang panahon. Ask yourself honestly tonight, today, this afternoon, this morning, depende anong oras ka nakaka-attend. Which step I am trying to skip? Gusto ko bang mag-production agad pero hindi pa prepared ang heart ko? Gusto ko bang gawin to? Gusto ko bang mag-asawa agad? Hindi pa ako nakakapag-elementary. Gusto ko na bang magnegosyo agad pero hindi ko pa inaaral kung anong klaseng negosyo ang gagawin ko? Or gusto ko ng bagong kotse pero wala akong disiplina sa finances ko? You see? Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, as I end, na hindi madamot ang Diyos. Hindi ka pinagkakaitan ng Diyos. God will bless you, but not out of order. Pastor, kaya rin mapagpalain ng isang ng demonyo ang tao? Oo naman. Satan can give. Hindi pala blessing.
Kaya ka bigyan ng opportunity? Oo naman. Pero ang pagpapala na galing sa Diyos, may kapayapaan, may kasaganaan tunay. Tandaan, walang madideliver sa'yo kung wala kang order sa buhay. Ask the Lord to align your desires to His design. Desire mo, i-align mo sa design niya at sa desire niya. Manalangin po tayo. Panginoon, I pray that to teach us, Lord, to prepare, to plant, and to produce. Lord, yung pagprepare, pagpa-plant is our duty. Pero yung pagpuproduce, Lord, ikaw po ang gagawa nun. Tulungan niyo po kami maghanda, maging disiplinado. Tulungan niyo po kaming maging attentive sa mga bagay na gusto niyo pong i-develop sa amin. Ayusin sa amin. Lord, prosperity. Naunawaan namin that prosperity is not accidental. It follows God's order. At kung ikaw naman ngayon nakakapakinig ka, nawala sa order ang buhay mo, nagulo ang buhay mo, nagkamali ka, sumablay ka, nagkasala ka, napalayo ka sa Diyos, ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo, pwedeng bumalik sa Panginoon. Ang good news, God can put your life in order because He is the God of order. He puts the system together para magkaroon ng kaayusan sa mundong ito. Ano pa kaya sa buhay mo? Kaya ngayon, if you're coming for the first time, I just pray that you repent of your sins. Pagsisihan mo. Because you cannot go to heaven. The good news is this, God loves you. But the bad news is this, lahat ng tao makasalanan at yung kabutihan na nagagawa mo ngayon, hindi lisensya o pasaporte o ticket para papasukin ka ng Diyos sa langit. Kasi ang qualification ni Lord sa langit ay perfection, holiness. So therefore, kahit gano'ng kakabait, hindi ka makakapasok sa langit kasi hindi ka perfect. At ang tanging makakapasok lang doon ay ang galing na doon, si Kristo, ang bugtong na anak ng ating Diyos. At dahil hindi siya nagkasala according to the Word of God, He lived a perfect, sinless life. He tempted in every ways, kagaya natin. Pero tayo nalalaglag, siya hindi. Siya ang nakapasok sa langit kasi galing na siya doon. At siya yung may kakayahan. Siya yung dahilan bakit tayo makakapasok sa langit. Yung finished work ni Christ. Ang tanong, willing ka bang ilagay, manampalataya sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus para sa iyong kaligtasan? You cannot save yourself. Only Christ can save you. But the thing is, may responsibilidad ang taong mag-respond. Are you going to say, Lord, sorry? Kung yan ang puso mo ngayon, I pray for salvation. Sabi mo lang, Lord, I am sorry. I ask for forgiveness. Patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan. Ngayon na-realize ko, hindi ko kayang mabuhay ng wala ka at hindi ako papasok sa langit dahil mabait ako. Lord, I recognize your finished work on the cross as the only way to heaven. You, Jesus, is my way, the truth, and the life. No one comes to the Father except you. I recognize that. Lord, patawarin niyo ako. And I put my faith in the finished work of Christ. And starting today, Lord, bilang tanda ng aking kaligtasan, susunod po ako sa inyo. Lord, sa mga kapatid ko naman ngayon, 2026, na napalayo kay Lord, nawala yung order ng buhay. Lord, I pray that you keep us safe, restore us, provide for us, and heal us. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng pinagpala sa umaga, tanghali, gabi, sa mga sandaling ito ay mag-type ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God, praise Jesus. If you are blessed by the message, you can, you can partner with us, you can give to this church. Pwede kang magtanim ng iyong, tandaan, tatlong T yung tinuro ko, time, talent, treasure. Pwede kang magtanim ng treasure mo dito, ng seed mo dito, bilang tanda ng iyong, Lord, na-bless ako, gusto kong pagpalain ng local church na ito. Nandyan sa baba, yung ways ng pag-give, pwede rin natin ilagay sa ating screen, makikita natin sa screen, yung paraan para mapagpala. I want to offer to you, God, through this church. I want to plant to this church. Kung nakikita mo mataban lupa ito at nabibless ka, taniman mo, magtanim ka sa karya ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. This is Pastor Paul Balgos na nagsasabing, God bless you, God loves you. See you next Sunday sa isang mapagpalang araw na naman ng linggo at life-changing message na ating pong mapapakinggan. God bless.